Maring ipinikit ni Santino ang mga mata niya, saka siya sumandal sa upuan niya para ipahinga na muna ang likod niya. Masyado na siyang nakatutok sa laptop niya at sa mga trabaho niya. Narinig niyang pagbukas ng pintuan pero nanatiling nakabikit ang mga mata niya. Wala namang ibang pumapasok sa office niya kung hindi si Justin at ang iba pa niyang secretary. Nagulat na lang siya nang may humalik sa kanya. Tinignan niya kung sino to pero hindi na maipintang mukha niya. What the heck? Inis niyang wika saka pinunasan ng labi niya. Paulit-ulit niya itong pinunasan. Napapanguso naman si Bianca sa ginawa ni Santino. What the heck are you doing here? Galit na sigaw ni Santino. Tahimik lang naman si Bianca habang pinapanood si Santino na pinupunasan pa rin ang mga labi niya. Kumakapunas ka sa labi mo para namang may sakit akong nakakahawa. Parang hindi ka na-addict sa mga halik ko noon ah. Wika ni Bianca. Kunot noo siyang tinignan ni Santino. Noon yun, wala ka ng karapatan ngayon. Don't you dare to do that again, Bianca. Walang tayo, matagal nang tapos ang meron tayo. May diin na saad ni Santino. Napangusot si Bianca na tila ba isang bata pero wala nang epekto yon kay Santino. Galit ka pa rin ba hanggang ngayon? Hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Hindi ka pa ba napapagod sa galit mo sa akin? Ako na nga naghahabol sa'yo ngayon oh. You're still mad pa rin? Nagpapaawang saan ni Bianca pero walang pakialam sa kanya si Santino. Wala siyang oras para kay Bianca. Hindi ka pwedeng pumasok ng office ko kung kailan mo gusto, Bianca. Matuto ka namang kumatok. Seryoso pa rin saad ni Santino. Bakit kailangan ko pang kumatok? Hindi ba't matagal ko naman na itong ginagawa? Pumapasok ako sa office mo. Kung kailan mo gusto pero bakit? Noon yun! May diin na saad ni Santino tila ba nagpipigil ng inis at galit. Hindi mo ba naintindihan na magkaiba na ang sitwasyon natin noon sa sitwasyon natin ngayon? Ang asawa ko lang ang tanging may karapatan na pumasok ng opisina ko. Naintindihan mo ba yon? Hanggang kailan mo ibababa ang sarili mo, Bianca? Hanggang kailan ka ba matatauhan na matagal na tayong tapos? Pilit yung pinapaintindi ni Santino pero pilit pa rin sinisiksik ni Bianca ang sarili niya. Titigil lang ako kapag naging akin ka ulit. Seryoso at sinserong sagot ni Bianca. Kung sila pa siguro hanggang ngayon, kung mahal pa rin siguro siya ni Santino, baka matutuwa at kikiligin pa si Santino sa mga sinasabi ni Bianca ngayon. Pero malaki nang nagbago sa kanya. Hindi na siya gaya ng dati. Sinira na ni Bianca ang tiwala niya. Bumaba rin ang tingin ni Santino sa sarili niya noon. Akala niya sapat na siya para kay Bianca. Pero nang mahuli niya itong may kasiping na iba, pakiramdam niya ay marami pa rin kulang sa kanya. Gawin mo kung yan ang gusto mo. Wala akong pakialam. Maghabol ka pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Wala kang aasahan sa akin. Hindi ko ipagpapalit ang asawa ko para lang balikan ka. Parangkang saad ni Santino. Samantala naman abalang tinitignan ni Paloma ang mga papeles na hawak niya galing ng finance department. Nagsawa na siya sa buhay niyang walang ginawa kundi ang mag-travel at mag-shopping. Gusto niya na ring ayusin ang buhay niya. Nakatutok siya sa mga binabasa niya habang naglalakad. Naisipan niya namang dumiretso na muna sa opisina ng kapatid niya. Binuksan niyang pintuan pero nanatiling nasa papeles ang paningin niya. Nabasa mo na bang mga report ng finance department? Hindi ba parang hindi na natuloy ni Paloma ang sasabihin niya nang iangat niyang ulo niya tapos si Bianca ang nakita niya. Nagsalubong ang mga kilay niya saka tinignan ng kapatid niyang seryosong nakatingin kay Bianca. Nilapitan ni Paloma si Bianca. What are you doing here? Tanong ni Paloma pero hindi siya pinansin ni Bianca. Susuko ka rin balang araw. Marirealize mo ako pa rin ang mahal mo. Hindi ako susuko, Zephyr. Wika ni Bianca. Hilaw na natawa si Paloma. Hindi na nga siya pinansin tapos ganito pang maririnig niya. Ang kapal din talaga ng mukha mo bumalik pa dito at magpakita sa amin pagkatapos ng ginawa mo sa kapatid ko. May diin na saad ni Paloma. May bala ka bang balikan ng babaeng to ha, Santino Zephyr? Seryosong wika ni Paloma kay Santino. Wala. Tanging sagot ni Santino. Ibinaba ni Paloma ang mga papeles na hawak niya sa kanyang muling hinarap si Bianca. Hinawakan niya ito sa braso saka ito hinila palabas ng office. Bitawan mo nga ako. We're still talking. Pwede bang wag ka nang mangialam sa amin? Problema namin to ni Zephyr. Tinis na wika ni Bianca. Pero mas malakas sa kanya si Paloma dahil mas malusog si Paloma kaysa kay Bianca. Let me go, Paloma! Galit ng sigaw ni Bianca pero hindi siya pinakinggan ni Paloma. Pilit na inalis ni Bianca ang mga kamay nito na nakahawak sa kanya pero madiin ang pagkakahawak nito sa kanya. Zephyr, please!
Help me! Sigaw ni Bianca pero ipinikit lang ni Santino mga mata niya sa kaginawang una ng mga braso niya. Hindi niya na problema ni Paloma at Bianca. Matagumpay na nailabas ni Paloma si Bianca. Hinilapay niya ito ng ilang metro palayo sa opisina ni Santino bago niya binitawan si Bianca. Hindi mo ba siya narinig? Wala na siyang pakialam sa'yo. Leave my brother alone, you bitch! Malakas na sigaw ni Bianca. Marami nakakarinig sa kanila. No, matapang na sagot ni Bianca. Hilaw namang natawa si Paloma. Kung hindi lang siya makakasuhan, makakatingin talaga sa kanyang bugbog si Bianca. Mahal ako ni Zephyr, kaya huwag kang kutrabida sa buhay naming dalawa. He's just mad. Ginagawa ko na nga lahat ng makakaya ko para maayos ang relasyon naming dalawa. Wala ka nang dapat ayusin. Matagal nang nakamove on si Santino. Hindi na ikaw ang mahal niya. Santino is already married at magkakaroon na sila ng anak. Huwag mo nang guluhin ang buhay nila. Matapang sagot ni Casey. Alam ko kung anong totoo, kaya huwag kang humarang sa amin. Alam ko naman na una pa lang ayaw mo na sa akin. Dahil ba nalaman mong may gusto sa akin ng boyfriend mo? Kasalanan ko ba kung mas maganda ko kesa sa'yo? Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Paloma kay Bianca. Ang kapal naman ng mukha mo para ikumpara mong ganda mo sa akin. Wala na akong pakialam kung anong naging relasyon yun ng ex-boyfriend ko. Tapos na ako sa issue na yun and I already move on. Minsan mo nang sinirang buhay ng kapatid ko, kaya hindi na ako papayag na sisirain mo na naman yon. Masaya ni si Santino sa asawa niya, kaya huwag ka nang sumausaw sa buhay nila. No! Zephyr is mine. He's mine. Alam kong nagsisinungaling lang kayo. Wala akong pakialam sa'yo. Si Zephyr ang gusto ko. Una pa lang naman, ayaw mo na ako para sa kanya dahil feeling mo, palagi kitang nalalamangan. Ngumisi naman si Paloma sa kanya. Oh, yun bang iniisip mo? Oo, una pa lang ayaw ko na talaga sa'yo. Unang kita ko pa lang sa'yo, iba na talagang kulo ng dugo ko. Siguro dahil ramdam kong sasaktan mo lang si Zephyr. Leave us alone, Bianca. Dahil kapag hindi ako nakapagtimpi sa'yo, masasaktan kita. Sa inis naman ni Bianca, hinila niyang buhok ni Paloma. Hindi na rin nagpatalo si Paloma. Tinapakan niyang paa ni Bianca, kaya nabitawan ni Bianca ang buhok niya. Si Paloma naman ang humila ng buhok ni Bianca na ikinadain ni Bianca. Paloma! Sigaw ni Sonia na makita niya nag-aaway sila ni Bianca. Buong lakas ni inalis ni Sonia ang mga kamay ni Paloma sa mga buhok ni Bianca. Nang maghiwalay silang dalawa, hindi makapaniwalang tinignan ni Paloma ang kanyang ina. Hilaw na tumawa si Paloma sa katinaasan ng kilay ang kanyang ina. Hindi naman siya nagulat na mas lapitan nito si Bianca. Sanay na siya na mas gustong maging anak ng kanyang ina si Bianca. Mahiya ka naman, Paloma. Nandito pa kayo sa loob ng kumpanya. Maraming nakakakita sa inyo. Ngayon ka nalang magtatrabaho dito, gulo pa bang binibigay mo sa ama mo? Wika ng kanyang ina. Wala namang pakialam si Paloma sa galit ng kanyang ina. Yung babaeng yan ang pagsabihan nyo. Huwag niya nang guguluhin si Santino, sagot ni Casey. Pwede bang hayaan mo na lang sila? Huwag mo nang problemahin ang problema nila. Ngumisi si Paloma. Wala pa rin pinagbagong kanyang ina. Ipipilit pa rin ito si Bianca, ang mapangasawa ni Santino. Kayong mahiya, mommy. Alam niyo ng kasal si Santino. Sino mas nakakahiya sa ating dalawa? Ako na pinipigilang maging kabit ang babaeng yan? O ikaw na gustong magkaroon ng kabit ang anak mo? Konsentidor ka ng mga kabit. Hindi nagustuhan ni Sonia ang lumabas sa bibig ni Paloma, kaya sinampal niya to. Blanco lang naman ang mukha ni Paloma. Good luck na lang sa inyo. Malaki ang tiwala ko kay Santino. Hindi niya iiwan ang asawa niya para sa'yo, Bianca. May diing wika ni Paloma saka siya tinalikuran ng mga to. Nang makalayo si Paloma ay isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya. May pagdududa man kung hindi ba talaga sasaktan ni Santino si Lian. Pagkakatiwalaan pa rin niyang kapatid niya. Lumipas ang maghapon. Maaga pa lang ay lumabas na si Santino. Hindi para sunduin si Lian kundi para dumiretso sa isang luxury jewelry shop. Gusto niyang personal na makita ang singsing na nakita niya sa magazine ng brand. Bago siya lumabas ng opisina niya, ay nagtoothbrush pa siya dahil ayaw niyang halikan ng asawa niya nang may humalik ni ibang babae sa kanya. Good afternoon, Mr. Villafuerte. Please this way. Salubong sa kanya ng staff ng shop, iginiya siya papasok sa isang kwarto kung saan nila pinaupo ang mga malalaki nilang client. Ipinakita nila kagad ang isang box kung saan ang singsing ang nasa loob nito. Hinawakan ni Santinong singsing at napangiti. Alam niyang magugustuhan yun ni Lian. Hindi niya nabilhan ng engagement ring si Lian dahil bigla nang naging kasal nila.
Sino ba namang mag-aakala na tototohanin pala nilang relasyon nila? I will buy this. Wika niya na ikinatango naman ng staff. Ibabalot ko lang po para sa inyo, sir. Sad ng staff. Binigyan na muna nila ng champagne si Santino habang naghihintay. Nilagay nila sa magandang box ang sinsing at sa maganda at matibay nilang shopping bag. Nang makuha ni Santino ang sinsing ay umalis na rin siya kaagad. Nilagay niya ito sa passenger seat saka siya napangiti. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila nagkakausap ni Lian kaya gusto niyang ayain to na mag-dinner sa labas. Dumiretso na si Santino sa kumpanya ng pamilya ng asawa niya. Naghihintay naman si Lian sa kanya dahil na late ng 10 minuto si Santino. Pagbubuksan sana ni Santino ng pintuan si Lian pero sumakay na si Lian. I'm sorry, I'm late. Naipit lang ako sa traffic. Pagdadahilan ni Santino. Tanging-tango lang naman ang isinagot ni Lian. Nasa harap ang paningin niya sa kanya isinandal ang ulo niya. Pwede ba kitang i-date ngayon? Dinner tayong dalawa. Malambing na wika ni Santino. Tumango lang naman si Lian na para bang hindi man lang excited sa magiging dinner date nila ng mag-asawa. Galit ka pa rin sa akin? Tanong ni Santino. Umiling lang si Lian. Bahagya na lang ngumiti si Santino. Alam niyang galit pa rin at nagtatampot sa kanyang asawa niya dahil sa sinabi nito. Pasensya na kung yun ang naisip kong paraan para mas maging masaya at matibay ang relasyon natin. I'm sorry, love, kung masyado ako naging makasarili. Sinserong saad ni Santino. Tahimik lang na nakikinig si Lian. Masyado siyang emotional ngayon, lalo na't buntis siya. Feeling niya palagi rin siyang pagod kahit na nakaupo lang naman siyang maghapon. Gusto mo ba talagang ituloy ang pagbubuntis mo? Tanong ni Santino. Siya lang ang maingay habang nasa biyahe sila. Hindi sumagot si Lian sa kanya. Hindi na alam ni Santino kung ano bang kailangan niyang gawin para mawala ang galit sa kanya ng asawa niya. Napabuntong hininga na lang si Santino. Kung gusto mong ituloy ang pagbubuntis mo, wala nang problema sa akin yun. Gusto ko lang din sanang. Hindi na natuloy ni Santinong sasabihin niya na magsalita si Lian. Kung naniniwala ka sa akin na walang nangyari sa amin ni Enzo, anong iniisip mong dahilan kung bakit ako nabuntis? Seryosong tanong ni Lian. Hindi na nasabi ni Santinong gusto niyang sabihin. Gusto niyang ituloy na ni Lian ang pagbubuntis niya. Sasabihin niya na rin sana tungkol sa anak niya sa surrogacy. Handa na siyang akuin ang mga anak nila ni Lian. Nang hindi sumagot si Santino, nilingon siya ni Lian. Sa tingin mo ba nabuntis na lang ako ng walang dahilan? Aniya pa. Alam ko, pero hindi ko pa yun iniisip sa ngayon. Alam mo na ba kung bakit ka nabuntis? Tanong na rin ni Santino pero sa mahinahon pa ring tinig. Humugot ng malalim na buntong hininga si Lian. I became pregnant through surrogacy. Pag-amin niya na sa kung ano talagang nangyari sa kanya. Sa gulat ni Santino ay naipreno niyang sasakyan nila. Mabuti na lang at naka-seatbelt si Lian. What? Gulat niyang tanong nang lingunin niya si Lian. Nanatili namang nakatingin sa harap si Lian. Kung true surrogacy ang pagbubuntis mo, bakit hindi mo sinabi sa akin na gusto mo na palang magkaanak? Nilingon na rin ni Lian ang asawa niya. Hindi naman ako tanga para sumailalim sa ganyang procedure. Hindi naman ako nagmamadali na magkaroon ng anak. Napakunot ng noo si Santino. Tanga ba ang tingin mo sa mga taong pinipili ang surrogacy para magkaanak? Hindi naman sa ganoon. Malumani ng sagot ni Lian. I'm not against with them. Mali lang ang ginamit kong salita. What I mean is, bakit ako magmamadaling magkaanak? Gusto ko magkaroon ng anak but in a natural way. Pangarap kong magkaroon ng sariling pamilya. Magkaroon ng kompletong pamilyang mga magiging anak ko. Dahil hindi ko yun naranasan. Alam mo kung anong katayuan ko sa pamilya namin? Saad niya. Hindi na alam ni Santino kung dapat niya bang sabihin kay Lian ang tungkol sa surrogacy niya. Kung ganun, bakit buntis ka kung hindi ka sumailalim sa procedure? Nagugulo ang tanong ni Santino. Magpapa-check up lang dapat ako dahil sa pananakit ng puson ko. Pero aksidente akong na-inseminate ng mga doktor. Hindi ko alam kung sinong ama ng pinagbubuntis ko. Gusto kong bigyan ka ng anak dahil nakikita ko sa mga mata mo kung gaano mo nakagustong bumuo ng sarili mong pamilya. But I'm sorry, Santino. Hindi ko kayang patay ng batang nasa sinapupunan ko. Bunga man siya ng pagkakamali ng ibang tao, hindi ko na mababago na dugo at laman ko rin ang dumadaloy sa buong pagkatao niya. Natahimik na si Santino, bigla siyang kinabahan pero hindi niya alam kung bakit. Iniwas ni Santino ang paningin niya. Magkaiba pa rin ang sitwasyon nila ni Lian. Aksidente lang na na-inseminate si Lian habang siya naman pinlano niya ang surrogacy. Hindi niya alam kung tatanggapin ba ni Lian ang anak niya sa iba kahit na hindi niya ginalaw ang babae. Umuwi na silang dalawa. Hindi na rin natuloy ang dinner date nila dahil mas gusto ni Lian na magpahinga na muna. Nanguha ng alak si Santino saka siya tumambay sa pool.
Tinungga niya ng bote at dire-diretsong ininom ang alak na para bang tubig lang ito. Nagkaroon na ng kasunduan si Doc Gistoni at si Bianca. Itutuloy nilang plano nila. Magpapanggap si Bianca na buntis. Inihahanda na ni Bianca ang sarili niya. Pinapractice niya ng mga linyang sasabihin niya kapag dumating na si Santino. Iti-text lang kita kapag kailangan mo nang pumasok dito. Dapat mauuna si Santino. Magkukunwari kang galit dahil siya nagawa naming mali. Kunwari hindi mo nakikita si Mr. Villafuerte. Magdarama ka tungkol sa pagbubuntis mo. Sabihin mo rin na gusto mong malaman kung sinong ama ng batang dinadala mo at doon ko naman titingnan si Mr. Villafuerte at sasabihin ko ng plano natin. Sasabihin kong ikaw ang aksidente naming na-inseminate at si Mr. Villafuerte ang ama. Kunwari magugulat ka dahil sa nalaman mo. Pagpapaliwanag ni Doc Gistoni sa gagawin nila ni Bianca. Tumatango naman si Bianca. Desperada na siyang makuha si Santino. Okay na ba? Are you ready? Tanong ni Doc Gistoni. Ready, sagot ni Bianca. Tinawagan naman na ni Doc Gistoni si Santino. Nakadalawang tawag na muna si Doc Gistoni bago sumagot si Santino. Mr. Villafuerte, thank you for answering my calls. Nahanap ko ng babaeng dinadala ang magiging anak ninyo. Alam ko na rin ang information niya. Pwede ba kayong pumunta dito sa klinik ko? Saad ni Doc Gistoni. Napapangiti naman si Bianca. I'm not interested anymore. Don't call me for the meantime. Hindi ko pa nakakausap ang asawa ko about this. Ako mismo lalapit sa'yo para alamin ang kinaroroonan na magiging anak ko. Siya ngayon, kailangan ko pang kausapin ang asawa ko. But I think she won't accept my child. Through surrogacy so, hindi ko alam kung dapat ko pa bang hanapin ang magiging anak ko. Siya ni Santino siya kapinatay ang tawag. Pareho silang natahimik dahil mukhang nasira ng plano nila. Tinalikuran ni Doc Gistoni si Bianca na hindi makapaniwalang hindi pa lang nagsisimulang plano nila. Pero mukhang sira na. Wife? He has a wife? Sigaw niya na. Hinilot ni Doc Gistoni ang sentido niya. Hinarap ni Bianca si Doc Gistoni. Sabihin mo nga sa akin, alam mo bang may asawa na si Zephyr? Nang gagalaitin niyang tanong. I'm sorry, Miss Baker, pero hindi ko alaman tungkol doon. Nang lumapit sa amin si Mr. Villafuerte, ang alam namin ay single siya. Hindi naman siguro siya magkakainteresado sa surrogacy. Kung may asawa naman pala siya. Ah! Inis na usal ni Bianca. Akala niya ito ng paraan para bumalik sa kanya si Santino. Mukhang hindi siya nagbibiro sa sinabi niyang kasal na siya. At sino naman ang mga agaw na babaeng na yan, ha? Aniya sa isip niya. Inis na sinipa ni Bianca ang flower vase dahil umasa siya sa plano nila ni Doc Gistoni. Akala ko pa naman matutulungan mo ko, pero wala ka palang kwenta. Saad ni Bianca. Saka ito umalis. Pinuntahan ni Bianca ang ina ni Santino. Gusto niyang malinawan. Gusto niyang malaman ang totoo. Dire-diretso siyang pumasok sa office ni Sonia. Natuwa pa si Sonia nang makita niya si Bianca, pero nawalang ngiti sa labi niya nang makita niyang galit sa mukha ni Bianca. Sabihin niyo nga sa akin ang totoo. Totoo ba talaga nakasal na si Zephyr? Kasal na po ba talaga siya? Halos maiyak niyang sigaw. Natahimik si Sonia. Hindi niya sinabing totoo kay Bianca dahil ayaw din namang paniwalaan ni Sonia na kasal ng anak niya. Akala ko ba kakampi ko kayo, pero bakit hindi niyo sinabi sa akin na kasal na pala si Zephyr? Dagdag niya pa. Biglaan ang nangyari, Bianca. Maupo ka muna at ipapaliwanag ko sa yung nangyari. Pagpapakalma ni Sonia pero naiiyak na lang si Bianca. Hindi niya matanggap na kasal na si Santino. Kasal na si Santino na may ibang babae na nagmamay-ari sa kanya. Matatanggap pa siguro niya kung girlfriend pa lang pero ang asawa. Ibang usapan na yun dahil ginawa ng legal na babae ni Santino ang babaeng pinakasalan niya. Please, let me explain, Iha. Pinaupo ni Sonia si Bianca. Naupo naman si Bianca kahit na masamang loob niya sa nalaman niya. Akala niya nagsisinungaling na sa kanya si Santino at Paloma. Sinabi naman ni Sonia ang totoong nangyari kung bakit naikasal si Santino. Hindi ko naman alam na tototohanin nila eh. Ang alam ko ay ginamit lang nilang isa't isa. Ayaw ko rin naman sanang paniwalaan pero hindi ko na alam na siseryosoy ni Santino ang babaeng yun. Wika pa ni Sonia. Who is that bitch? Tanong ni Bianca. Inalala naman ni Sonia kung anong pangalan na naging asawa ni Santino. Pero hindi niya na maalala. Nakalimutan ko ng pangalan niya. Alam ko kung gaano kamahal ni Santino noon halos. Ayaw niya nga humiwalay sa'yo eh. Gusto ko na nga niya kaagad pakasyalan noon para hindi ka na mawala sa kanya. Subukan mo lang. Subukan mo pa siyang suyuin. Bibigay din niya sa'yo. Pag-uudyok pa ni Sonia kay Bianca. Hindi ako makakapayag na may ibang babae si Santino. Sa akin lang siya, tita.
Akin lang. Aagawin ko kung ano ang akin. Anas naman ni Bianca na ikinangiti ni Sonia. Ganyan dapat. Nagpakasal sila na hindi naman nila mahal ang isa't isa. Kaya I'm sure na hindi pa ganun kalalim ang pagmamahal ni Santino para sa babaeng yun. Kung totoo ngang minararamdaman na siya para doon. Pagpapalakas ni Sonia sa loob ni Bianca. Nang matapos silang mag-usap ay nagstay na muna si Bianca sa office ni Sonia. Plano niyang sundan si Santino. Gusto niyang malaman kung saan ito nakatira. Gusto niya ring makita kung sinong babaeng umaagaw ng atensyon ni Santino. Bago mag-uwian ay lumabas na si Bianca sa office ni Sonia. Saka hinintay ang paglabas ni Santino. Hindi nagtagal ay lumabas na rin si Santino. Nauna nang lumabas si Bianca para makasakay na siya sa sasakyan nila. Ilang minuto lang ang lumipas nang sumakay na rin si Santino sa sasakyan nila. Napangisi si Bianca. Sinundan niyang sasakyan ni Santino. Hindi niya inilis ang paningin niya sa sasakyan ni Santino. Nang huminto si Santino, tinignan niya kung nasaan na sila. May gagawin ba siya dito? Usal ni Bianca. Nakita niyang pumasok si Santino sa loob ng mamahaling restaurant. Pumasok na rin si Bianca sa kahinanap si Santino. Nakita niya naman ito kaagad. Naghihintay si Santino sa bandang dulo ng restaurant. Naupo si Bianca sa hindi kalayuan sa pwesto ni Santino. May dinner date ba sila ngayon? Nakaismid na saad ni Bianca. Pansin naman ni Bianca ang jewelry pouch. Napataas ang kilay niya. Kilala niya ang logo na nakaprint sa jewelry pouch at alam niyang hindi birong halaga nito. Nang may tumawag kay Santino ay nagmamadali itong umalis. Naiwan niyang dala-dala niyang jewelry pouch. Nilapitan naman yun ni Bianca siya tinignan ang laman. Napaawang ang labi niya na makita niya napakagandang singsing. Sakto lang ang mamahaling bato nito. Isinuot niya yon sa kamay niya. Napangiti siya dahil saktong-sakto yun sa daliri niya. Nang maalala naman ni Santinong dala-dala niya ay bumalik siya kaagad sa loob ng restaurant. Kunot-noo pa niyang tinignan si Bianca na nasa pwesto niya sa kanina. Nilapitan niya ito at nakita niyang sinuot ni Bianca ang singsing na para dapat kay Lian. Zephyr! Gulat pang saad ni Bianca nang bumalik si Santino. Bagay sa akin, hindi ba? Nakangiting saad ni Santino. Hindi naman natutuwa si Santino. Si Lian lang ang gusto niyang sumuot ng singsing na yon pero dahil pakialamera si Bianca, ito na ang unang nakasuot sa singsing. Hubarin mo yan. Hindi yan para sa'yo. Bakas ang inis sa tinig Santino. Itinago naman ni Bianca ang mga kamay niya sa likod niya. Para sa akin to, hindi ba? Alam mo pa rin ang size ng daliri ko, saad niya. Sumasakit ng ulo ni Santino kay Bianca. Huwag kang desperada, Bianca. Huwag mong angkin ng bagay na hindi para sa'yo. Huwag mo nang hintayin na sapilitan kung tanggalin sa daliri mong singsing na yan. Pagbabanta ni Santino sa mahinahon na boses. Gagawin mo ba talaga sa akin yon? Magagawa mo ba talaga akong saktan? Ani ni Bianca. Tinawag naman ni Santino ang dalawang waiter ng restaurant. Pag-aari kong suot niyang singsing. Kung hindi niya ibibigay, sapilitan niyong putulin ng daliri niya. Gamit ko yun na naiwan ko dito sa restaurant niyo. Bakit niyo inahayaan na may ibang taong kumuha? Napaawang ang labi ni Bianca sa sinabi ni Santino. Inis niyang inalis sa daliri niyang singsing sa kapagalitong inihagis kay Santino. Sayo na. May diinawikan ni Bianca. Masyadong nasaktan sa sinabi ni Santino. Mabilis namang hinanap ng dalawang waiter ang singsing sa binalik kay Santino. Wala namang pakialam si Santino kung nasasaktan si Bianca. Pasensya na po sir, hindi po namin alam na may naiwan po pala kayo. Na kayo kong wika ng dalawang lalaki. Kinuha naman ng Santino ang pouch ng singsing, saka muling umalis.